Pag-usapan natin itong bakla. Itong mga pare na pag-usapan natin ito mga kapatid kasi baka akala nila na itong kabaklaan ay okay lang. Biblically talaga namang hindi okay. Ayaw ng Panginoon nung ginawa ng Panginoon yung mga tao, lalaki at babae lang. Walang in between. Walang bakla at saka tumboy. Ngayon, nagkataon ngayon na dumami yung bakla. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi sinasaway ng paring Katoliko Halos lahat ng mga bakla nasa Katoliko. Bakit? Kasi yung pari, mga bakla din. Sana naman maintindihan at maunawaan ng mga tao na itong kabaklaan ay hindi sa Panginoon yun, sa dyablo yun. Diba? Kaya sana, huwag kayong magalit sa akin. Kasi, ang sinasabi ko ay totoo. Sabi ng Bible, ayaw ng Panginoon, hindi nga makapasok sa kaharian ng Diyos Alangan naman malangit. Hindi. Yeah? Kahit ilang purgatorio yung ihahanda nyo para sa mga bakla, hindi maliligtas ang mga bakla doon sa purgatorio. Alangan naman, nandoon sa purgatorio yung mga bakla. Pagkatapos, dasalan ng 10 maghimaya ka Maria at saka yung 5 ama namin mapunta sa langit. Abay, pag yung bakla na punta sa purgatorio, alam niyo kung bakit? Medyo malaking gulo talaga. Kasi yung mga bakla, mamamakla yan doon sa purgatorio Mamamakla din yan. Medyo magka-problema pag napunta sa langit. Problema talaga sa langit pag yung mga bakla mapunta sa langit. Mamamakla yan. Mayroon, nasa Bible yan Kahit nga anghel binabakla ng mga bakla. Kaya yung mga bakla talaga, salo talaga yan sa lipunan. Biblically, hindi yan magandang ehemplo. Lalo na, pag leader ka ng relihiyon at bakla ka, talagang may impyerno talaga yung mga sumusunod sa'yo. Sige, challenge ko ito sa mga CFD. Isang verse lang sa Bible na sinasabi ng Biblia na maligtas din yung bakla. Sinang-ayunan ng Panginoon yung bakla. Wala kang makita. Bakit? Ayaw talaga ng Panginoon yung bakla. Ayaw talaga. Kahit saan mo hanapin sa Biblia, huwag kayong magalit sa akin mga bakla. Hindi naman masama. Aminin nyo yung pari nyo bakla. Mayroon kanina. Pari ito Sabi niya, itong mga pastor nagkukulikta ng tithes. Sino ba ang may authority? Tingnan nyo nga yung kalamyaan ng paring ito. Sino ba yung may authority? Mga pari yan. Ito ang nakasulat. Binasa niya yung sa Malakay. Pari yan. Hindi naman niya binasa yung sa Malakay chapter 2, verse 7 and 8 na yung mga pari umalis sa katotohanan. Instead na katotohanan yung sinasabi nila o tinuturo nila ay hindi na katotohanan, sabi ng Malakay. Pagkatapos sabi niya, sino bang may authority? Sabi ng pare. Tingnan niyo sa Hebrews
chapter 7 verse 5, sabi niya, pari, sabi niya, pari raw. Kaya nga ang sabi ko, ito hindi paring Katoliko. Bakit? Kung pari man ang may authority, ito hindi pari ng Katoliko. Kasi yung pari ng Katoliko, bakla. Hindi naman bakla yung mga Levites eh. Mayroon bang nagkarikot na may bakla sa mga Levites? Wala naman eh. Pag titingnan mo ngayon yung mga pare, puro mga bakla. Ito na, lahatin ko na. Lahatin ko na. Lahat ng mga pare bakla. At saan mapunta yung mga bakla? Sa impyerno. May isang bakla dito eh. Si Mr. F. Bakla yan eh. Mr. F. Bakla ka eh. Anak ng bakla eh. Anak ka ng manok na tinulaw. Mr. F. Bakla ka eh. Isa ka mapunta ka sa impyerno eh. Ito ang nakasad sa Biblia eh. Ito ang sinabi ng Bible. Ang mga bakla ay hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Maligtas ba yan? Sabi ng Katoliko, ito, ang mga bakla maligtas din kasi may purgatorio kami. Purgatorio sa mga baga nyo. Wala. Basahin nyo nga sa Biblia ang King James kung may purgatorio. Actually, yung purgatorio, doon lang yan sa Espanyol na Bible. Sila lang gumagawa niyan, mga pare. Ito kasi, medyo kinukutya nila yung mga pastor na nagkokolekta ng tithes. Alam niyo kung bakit? Nagsisilos pala ito eh. Talagang nagsilos. Di mag-collect din kayo. Sabi nyo, sa mga pari yan. Di mag-collect din kayo. Bakit hindi kayo nag-collect? Ayaw nyong sundin. Kasi ayaw nyong sundin ang Panginoon. Ang Panginoon nagsabi, kunin nyo. Yeah? Ibigay nyo. Yun ang madaling salita. Sabi ng Biblia, ibigay nyo. Ngayon, ayaw ng Katoliko yun. Ay, mga pala eh. Bakit ayaw nyo? Pag mayroong magkukulik, galit kayo. Alam mo kung bakit? Ang takaw-takaw kasi nyo sa pera eh. Bakit? Mga bakla kasi. Anak ng tinulang manok. Anak ng tinulang manok itong mga bakla talaga. Kayong mga bakla dyan. Mr. F, bakla ka eh. Huwag kang mamimersonal eh. Huwag kang mamimersonal. Kung wala ka talagang alam sa Biblia, huwag kang mamimersonal. Kasi talagang lumalabas yung kabaklaan mo. Ha? Itong sa akin naman, mayroon akong proof kasi Bible basis ako eh. Hindi naman ako history basis, hindi naman ako encyclopedia basis. Hindi gaya ng mga Katoliko. Pag may hanapin na katotohanan, i-google mo. Anak ng tinulang manok. Mga bakla. I-google. History mo, history. Encyclopedia mo. Ito ngayon. Sa mga pari, sabi nyo sa mga pari itong tithes ito, bakit hindi nyo kolektahin? Hindi nyo kolektahan yung Katoliko, not church. Yung mga tao nyo. Yeah? Kasi sabi naman ng Panginoon eh. Baka ayaw nyong hindi lang kayo nagpahalata. Ang totoo, ang takaw-takaw nyo sa pira eh. Sobrang takaw nyo sa pira talaga. Sobrang takaw. Kaya, kung gusto nyong hihinto ako, wag kayong, baguhin nyo na yung ugali nyo.
na wag na sanang maging matakaw sa pera. Mr. F, bakla ka eh. Hindi makapasok sa kaharian ng Diyos yung mga bakla. Yung mga paring bakla, hindi makapasok yun sa kaharian ng Diyos. 1 Corinthians chapter 9 verse 6. Ayaw ng Diyos yun eh. Kaya ikaw, baguhin mo na yung bagugali mo. Bakla eh. Yung mga kabaklaan nyo, ihinto nyo na. Sana ito po'y maging aral nyo. Nasa Bible yung bakla eh. Yung bakla nasa Bible, kaso lang hindi mapunta sa langit, mapunta sa impyerno. Bakit? Yung mga bakla anak ng Diablo. Diablong ugok. Diablo na, ugok pa. Diablo na, ugok pa. So, Diablong ugok, anak ng Diablong ugok itong mga bakla. Nasa Bible. Nasa Bible yun eh. Diablong ugok. Nasa Bible. Kayang basahin ko yung Diablong ugok. Yung mga bakla. Kaya mga bakla, magbago na kayo para mapunta kayo sa langit. God bless.